Maganda pala yung movie na to, no? Napanood ko to kagabi and ito yung reaction and review ko dito. Araw-araw kasing ginawa ng Diyos, lagi ko tong nakikita sa top 10 ng Netflix and iniiwasan ko siyang panoorin kasi nga, akala ko, typical na cartoon movie lang. Akala ko yung mga walang kalatoy-latoy na mga animated movie na sobrang disposable lang, pero nung napanood ko, okay naman pala siya. Honestly, one of the main reasons kung bakit ko to pinanood, sobrang naku-curious ako doon sa movie. Lagi ko kasing nakikita doon sa Facebook yung mga pictures, yung mga posts na sinasabing may betrayal daw, na may magandang twist daw. So ako naman sabi ko, ano yung twist dito? So yun nga, pinanood ko and I must say, maganda naman din. I mean, hindi siya top 10 animated films of all time, pero kung kukumpara mo nga doon sa mga recent animated movies, maganda to. First of all, I love yung dalawang bida dito, kung paano nga sila nagsimulang magkaaway, tapos naging magkaibigan, at kung paano nga dinevelop and buneo nga yung relationship nila all throughout the story. Ang nagustuhan ko pa sa kwento nito, unique nga yung mga character na hindi talaga sila mga totoong hayop, kumbaga gumawa sila ng mga other creatures, tapos doon nga sila bumuo ng story. Kaya nga noong una iniisip ko, anong hayop ba tong si Lapuko? Ano ba to? Raccoon, ganon? Tapos maya-maya na-realize ko, oo, iba-ibang creatures lang talaga sila na hindi talaga totoo sa totoong buhay. Usapang twist, okay naman din. I mean, sana mas binigatan pa nga nila yung reason nga ng antagonist dito na hindi lang dahil maghihiganti siya kasi nga inapi siya. Kasi medyo lazy lang and nagawa na ng ilang beses. Wish mas maganda pa nga yung pagkakasulat and mas malalim pa nga yung reason niya kung bakit nga niya ginagawa yung panggugulo nga doon sa lugar nila. Pero yun, it's okay naman. And like I said, it's not the perfect film, pero it's serviceable. Gustuhan ko rin yung twist dito na kahit predictable na yung Javan or yung Ibon nga, ayun yung tinulungan niya before, kaya nga nagkagulo-gulo yung buhay niya. Gustuhan ko yung pagkakasulat sa story na akala natin masama yung mga Javans, akala natin masasama yung mga aso ba yun na may mga halaman sa ulo, tapos akala din ng mga iba masasama din nga din yung mga daga. Pero alam mo yun, at the end, na-realize nila na gusto lang naman lahat nilang makasurvive and hindi naman sila masasama. Baga they're just trying to survive nga dahil nga doon sa nangyaring gulo, dahil nga doon sa firewolf. Yung mga ibon, wala nang makain, tapos naligtas nga sila ni Ollie, tapos yung mga aso, nawalan nga din sila ng makakain, yung mga bears, nawalan nga din sila ng makakain. So alam mo yon, nawalan sila ng mga pagkain dahil nga doon sa ginawa nga ng firewolf. Actually yung twist doon kay Boogle na siya pala yung firewolf, hindi ko siya in-expect. Lang out of nowhere and lazy lang yung pagkakapasok nga na ginawa palang Boogle etong si Firewolf. Shows siya pala yun all this time. Kasi ewan ko kung may na-miss lang ba ako ha. Bakit hindi makuha ni Boogle yung pod malapit doon sa ilog? Yung unang natamaan nga nung babaeng ibon, nung Java. Kasi di ba pinakita naman na kaya nga niyang tumalon papunta doon sa bato. So bakit hindi siya tumalon papunta nga doon sa pod para mag-transform nga siya para maging firewolf ulit? I mean, wala namang sinabing kailangan na maraming pod. Kumbaga kahit isa lang, kaya naman niyang mag-transform eh. So I'm confused kung bakit hindi na lang siya nag-transform doon sa pod na malapit nga doon sa ilog. Alas sana kung yun natitirang pod, yung mga nasa taas lang eh. Kaso hindi, meron nga yung sa may bandang ilog lang. Ganda naman din yung minanipulate nga niya tong sila Ollie tsaka nga yung ibon para nga makaakyat nga sila doon sa falls para makuha nga yung maraming pods. Pero alam mo yun, parang bakit doon pa? Sorry, masyadong all over the place yung review na to kasi gusto ko lang itry yung ganito na kung ano lang yung pumasok sa isip ko, ayun na lang yung sinasabi ko. Iniisip ko pa dito, kung matagal nang wala yung mga firewolf, bakit hindi pa bumalik yung mga zoo or yung para mga elepante para sirain yung pader? Kasi nga, mag-isa lang si Ollie nasira niya eh. So bakit hindi nila kayang sirain nung iba? Doon sa mga ibon ang iniisip ko, ang laki-laki naman ng lugar, pwede naman sila magpunta kahit saan. Bakit doon pa kasi sila naghahanap ng pagkain? Doon lang ba sa specific na lugar na yon may makukuha silang pagkain? On which I doubt kasi ang laki-laki ng gubat. Tsaka hindi naman lahat ng parte ng gubat na harangan ni Firewolf eh. Kumbaga, yung certain area lang eh. So alam mo yon, I'm kinda confused kung bakit doon lang sila sa area na yun kumukuha or naghahanap ng pagkain. Yan, balik tayo ulit on what I love from the story. Ang nagustuhan ko nga dito, yung certain twist nga na hindi naman talaga masasama lahat ng ibang mga hayop. Kumbaga na misunderstood nga lang nila yung isa't isa since hindi nga sila talaga makapag-usap and ngayong nakakain nga sila nung pod tapos kaya na nga nila makapag-usap sa isa't isa, somehow, naintindihan na nga nila yung problema ng isa't isa. Kumbaga ngayon, naiintindihan na nga ng mga Poku na nagugutom nga din yung mga ibon and wala rin silang makain and ngayon,
kaya na rin kausapin ng mga ibon yung mga Poku na parang pwede silang magkaroon ng kaayusan na eto sa inyo to, eto sa amin, di ba? Like yung twist na yon kasi it says a lot about sa society natin. Hindi naman tayo pare-parehas and may kanya-kanya tayong mga problema na kadalasan hindi nga naiintindihan ng ibang mga tao. Pero if katulad nga nila Ollie and Dong Ibon nga, if mag-uusap lang tayo and magko-communicate, then mas magkakaroon nga tayo ng maayos na sistema. So yun lang, nagustuhan ko naman yung journey dito and kung paano nga dinevelop yung characters nga nitong Ibon tsaka nga nung Poku na magkaaway nga sila noong una and sobrang cute nila. Kumbaga ayun din yung mahalagang power ng pod eh. Hindi lang yung kayang magbigay ng ibang anyo, but more on, kaya nga nilang makapag-communicate and maintindihan nga yung bawat isa and to create a better world na makikinabang nga silang lahat. So yun lang, very enjoyable naman itong swap, nakakatuwa naman ding panoorin. Mukha lang palang cheap yung pagkakagawa doon sa animation pero nung pinapanood ko naman, okay naman din. Gaya ng title ng movie ay Swap and ang torta rating ko for Swap ay 6.5 out of 10.